Kabanata 7561. Humakbang si James para tumulong ngunit nag-ambala siya ni Yanni, na nagpumiglas sa isang tuhod at itinaas ang kanyang ulo na may bigong ngiti. Pagkatapos, umungol siya, nakakamangha. Napaka-unexpected. Pambihira ka talaga, Frona. Akala ko nalampasan na kita, pero ako pala ang tanga. Kaya iyon ang dahilan kung bakit paulit-ulit mo akong hinikayat na iwanan ang aking kaluluwang espiritu sa pinagmulan ng Marcy Ice Combat Form. Plano mo na ito sa simula pa lang. Tunay na nakakatakot, Tuso, at malupit ang Kylo Supreme. Matapos mailabas ang galit, tinignan ni Yanni si James nang walang magawa. Matalino ka, at hinahangaan ko ang iyong katatagan. Ang iyong pangako sa pagkakaibigan, mga prinsipyo, at pananaw ay hindi ka panipaniwala. Bagamat isa kang historial na nilikha ng landas ng Wait Ara, hinahamak mo ang mga patakaran at autoridad. Ikaw ay hindi napigilan at hindi karaniwan. Hindi ka tugma sa mahigpit na hierarchy ng Destiny Sect. Sa isang personalidad na tulad mo, isa kang anomalya sa Destiny Sect, na sumasambo sa autoridad at naglalaro ng mga mapanlinlang na panlilinlang. Ituturing ka rin bilang isang erehe. Huminga ulit ng malalim si Yanni. Ang iyong mahusay na talento at diskarte ay hindi dapat gamitin upang labanan ang mga mapagkunwari, mga taong gutom sa kapangyarihan. Dapat mong gamitin ang iyong prestihiyo at ang pakikipagkaibigan ng iyong mga kaibigan upang lumikha ng iyong sariling puwersa upang palitan ang Destiny Sect. Walang pakialam na sagot ni James, ako ang pinuno ng Health Realm ngayon. Gusto mo bang magrebelde ako sa sarili ko? Biglang tumawa si Yanni, ang namumuno sa Health Realm. Napakatalino mo. Paano mo hindi maiintindihan na ang iyong posisyon ay hindi nakabatay sa iyong aktwal na lakas? Ito ay hindi isang posisyon na iyong ipinaglaban ngunit nakuha sa pamamagitan ng sinadyang suporta ni Frona. Maaari kanyang tulungan sa posisyon ng Supreme Path, pamunuan ng Health Realm, at gamitin ka para harapin ang Lear Tribulation kapag ang Wait Arapat H's Reincarnation Soremsia. Ngunit balang araw, maaari kanyang hilahin pababa at palitan ka ng iba. Tumingin ng diretso si Yanni kay James. Hindi ba't lagi mong sinasabi na hindi ka naniniwala sa tadhana? Kung gayon bakit mo inilalagay ang iyong kapalaran sa kamay ng iba imbes na ikaw mismo ang humawak? Unti-unting pinaikit ni James ang kanyang mga mata. Master, hindi mo na kailangang magpatalo. Sabihin mo lang sa akin ang iyong pakay. Tinuro ni Yanni si James. Sige, diretso na ako sa punto. Nahuli ka sa mga hinaing sa pagitan ni Frona, ng iba pang Kylo Gods of Nothingness, at ng Wait Arapath, na naging isang sangla sa kanilang laro. The next second, nag-flash si Yanni sa harap ni James. Makinig ka sa payo ko. Umalis ka kaagad dito, talikuran mo ang posisyon ng kataas-taasang landas, kunin ang lahat ng iyong pinagkakatiwalaan at pinapahalagahan, at iwanan mo ang lugar na ito kasama ko. Huwag kang mag-alala. Makakamit mo ang higit na napakalaking tagumpay sa Xanadu Realm. Pangako lahat ng aking mga alagad at mananampalataya ay ibibigay sa iyo ay tutulong din sa iyo sa buong lakas ko. Pagkatapos na sumiklab ang Lear Tribulation at ang dalawang paksayon ay nasugatan, tutulungan kitang pamunuan ng isang hukbo pabalik dito upang magtatag ng sarili mong puwersa, kung saan ikaw ang may huling say. Tinitigan siya ni James ng blanko, na pagtantong si Yanni ay dapat magkaroon ng isang pambihirang katayuan sa gitna ng 5 Shadowborns. Kung hindi, hindi siya gumawa ng ganoong kabuluhang pangako. Tinitigan ni Yanni si James at sinabing, kung hindi ka pa makapagdesisyon, hindi mo kailangang mag-reply agad. I can wait for you here for a while. Kabanata 7562. Biglang pinutol ni James si Yanni. Ano ang mapapala mo sa pagtulong mo sa akin ng ganito, guro? Ano ang makukuha mo sa 5 Shadowborns? Dahil ba sa pinahahalagahan mo ako? Natigilan si Yanni sa tanong. Ngumiti si James, you don't have to answer me if you can't. You're my master, and I will not force you. However, you shouldn't pressure me also. We both have our convictions. Ayokong maghiwalay tayo sa hindi magandang termino na may hindi kanais-nais na huling alaala.
Nagsalubong ang kilay ni Yani habang nakatingin kay James, mahirap basahin ang ekspresyon nito. Gayunpaman, nakita ni James ang pagiging komplikado sa kanyang mga mata. Nagkatinginan sila ng matagal bago humagalpak ng tawa sa hindi malamang dahilan. Pagkaupo muli, binuksan ni Yani ang isa pang garapon ng alak at itinulak ito kay James. Pagkatapos, binuksan niya ang isa para sa kanyang sarili, itinaas ito ng mataas. Dahil gusto natin ng perpektong pamamaalam, gamitin natin ang alak na ito para igalang ang ating pagkakaibigan. Tumango si James, itinaas ang garapon niya. Pagkatapos nitong pamamaalam, mahirap hulaan kung magkikita pa tayo bilang magkaaway o magkaibigan. Pero kahit anong mangyari, ako, si James, ay igagalang kita bilang aking amo. Tawa ng tawa si Yani. I will always recognize you as my disciple. Nos kahit kailan at saan, basta ang pangalan mo, James, ang banggitin, igagalang ka namin ng mga followers ko. Nagkatitigan sila, kinalampag ang kanilang mga garapon ng alak, at uminom. Nagbahagi sila ng alak ng palm at paggalang sa isa't isa bilang mga kalaban. Inubos ni James ang kanyang alak at inilapag ang garapon. Sa kanyang pagtataka, nawala si Yani ng walang bakas, na parabang hindi siya nakapunta doon. Guru, sigaw ni James, nakaramdam ng matinding kalungkutan, at saka dahan-daang pumikit. Biglang lumipad sa walang laman ang isang malawak na bola ng enerhiya na may humihiging na tunog, ang ibabaw nito ay may marka ng 5 swastika na pulang dugo. Habang unti-unting lumalapit ang bola ng enerhiya kay James, binuksan niya ang kanyang mga mata at hinawakan ito. Isang maliwanag na liwanag ng swastika ang nagmula sa bola ng enerhiya, na nagpapakita sa isang mahabang scroll sa walang laman. Iniwan ni Yani ang mga sagot ni James. Gustong malaman ngunit hindi nagtanong din ang panghihinayang ni Yani. Kawalan ng kakayahan, mga salitang pamamaalam, at saad kay James. Nang makita ang bawat rune at simbolo sa scroll, naramdaman ni James ang kanyang puso na piniga ng isang hindi nakikitang kamay, parehong nabigla at walang magawa. Biglang kumislap mula sa katawan ni James ang isang makinang na amethyst gold light, na naging magandang figure ni Frona. Kabanata 7563. Tumingin si Frona kay James at sinabing, kahit natutunan niya ang lahat, naniwala siya sa iyo ngunit hindi sa akin. Itinago mo ba ito ng husto, o nag-iwan ba ako ng kakilakilabot na impresyon? Hindi lumingon sa kanya si James bagkus ay patuloy na tumitig sa scroll. Huminga ng malalim si Frona at sinundan ng tingin. Pagkaraan ng ilang sandali, emosyonal niyang sinabi, nakilala siya ng aking Soremsia sa loob ng hindi mabilang na taon, ngunit tumanggi siyang magsabi ng anuman tungkol sa reincarnation Soremsia ng Wait Arapath. Hindi ko inaasahan na ibabahagi niya ang ganoong impormasyon sa iyo bago siya umalis. Hindi lang iyon. Nangako siya na hanggat hindi ko neresolba ang Lear Tribulation, ang 5 Shadowborns ay hindi maglulunsad ng malakihang pag-atake sa Destiny Sect, sabi ni James, pagkatapos ay bumaling kay Frona. Tiyak na inggit ka sa akin. Humagalpak ng tawa si Frona, saka ibinaba ang ulo. Yes, yes. You two share a great bond, and I'm just an outsider. But his promise is somewhat insincere. He is just playing the emotional card and manipulation his muwang na disipulo. Natigilan si James, saka sumimangot. Anong ibig mong sabihin? Pinunasan ni Frona ang kanyang balabal, tumalikod, at buong pagmamalaking sinabi, kung talagang may mahusay na kakayahan ng 5 Shadowborns, sumalakay na sila at nagdulot ng malaking pinsala. Natigilan si James. Lumingon si Frona kay James at sinabing, gayunpaman, lahat ng iniwan niya para sa iyo ay taos-puso. Pagkatapos ng maraming kumpirmasyon, totoo nga na ang Wait Arapath ay mayroong 3 reincarnation Soremsia. Nagpahayag lamang si Yani ng impormasyon tungkol sa kanyang nakaraang anyo ngunit wala tungkol sa kasalukuyan at hinaharap na mga anyo. Ipinipilit mo pa rin ba ang orihinal na plano? Oo naman. Kinaikit ni James ang kanyang mga mata. Sinasadyang sinabi ni Frona, sa tingin ko kailangan mong palakasin ang iyong pundasyon. Ang Supreme Path Radiance ay kailangang tumagos sa Greater Realms at patatagin ang iyong posisyon bilang Supreme Path ng Health Realm.
Makaipon ng lakas upang malutas ang Lear Tribulation. Nakangiting sabi ni James, "I don't like sitting around waiting for death." Frona retorted, "It's much better than waste time and energy." At saka, ang plano mo ay darating sa malaking halaga lalo na sa emosyonal at para sa iyong kaluluwa. Gusto mo bang makakita ng isa pang trahedya tulad ng Sasuke in the Greater Realms, James? Gusto mo bang magkatawang tao ang napakaraming kaibigan at kasama mo ng sunod-sunod? Si James ay nanatiling hindi karaniwang kalmado sa harap ng galit ni Frona. Hindi siya tumanggi o nagpakita ng galit. Sa halip, binuksan niya ang pangalawang item mula sa energy ball, isang purple swastika token. Ang swastika ay puno ng hindi kilalang kapangyarihan, tulad ng isang malawak na dagat ng usok, na nagtanim ng takot sa puso ng isang tao. Nagmumuni-muni si James habang nilalaro ang token sa kanyang kamay. Biglang may tumunog na mensahe sa kanyang isipan. "Sabi ko sa'yo, bibigyan kita ng oras. Isaalang-alang. Hindi ako basta-basta sumuko. Pag-isipang mabuti, at kapag mayroon kang sagot, ibuhos ang iyong kaluluwa sigit sa token na ito. Makakatulong ito sa iyo at sa mga nilalang na pinapahalagahan mo na makatakas sa epekto ng Lear Tribulation. Ang token ay maaari ding makatulong sa iyo na mahanap ang isang nawawalang kayamanan. Kung mahanap mo ito, makukuha mo rin ang gusto mong hanapin." Kabanata 7564. Matapos marinig ang impormasyon, hindi napigilan ni James na mapabuntong hininga. Iniwan ni Yanni ang mga bagay na ito dahil hindi pa rin siya sumusuko sa pag-recruit sa kanya. Si Yanni ay katulad niya, matigas ang ulo at walang humpay sa pagkamit ng kanyang mga mithiin. Nag-isip si James, ang swastika token ay maaaring makadama ng nawawalang kayamanan. Ano kaya ang kayamanan na ito? Ito ba ay ang path mirror na minsang nawala ng aking asawa, na maaaring sumasalamin sa Soremsia ng Wait Ara Path? Kung ito ay totoo, kung gayon ang lahat ay may bagong tuklas na pag-asa. Muling umalangaw ang boses ni Frona. "James, ikaw." Pinutol ni James si Frona, same time na nagsalita, "Ang ingay-ingay mo. Tumigil ka na sa kakulaitan. Sasagutin kita ngayon." Pinandilatan niya siya at sinabing, "Tama ka. Hindi lang ang mga kaibigan at kasama ko ang mamatay, kundi lahat ng nasa Greater Realm ay dapat mapahamak. Kontento ka na ba?" "Ikaw." Hindi makapaniwalang tumingin si Frona kay James na para bang isa siyang demonyo. Galit na sagot ni James, "Ano bang problema ko? Kung ang sarili ko lang ang inaalala ko, uupo na lang ako at mag-iipon ng lakas, naghihintay ng kamatayan. Gayunpaman, hindi ako makasarili gaya ng iniisip mo. Ako ang kataas-taasang landas, ngunit mahina pa rin ang aking mga kaibigan. Kailangan nila ng kapigatian para sa mga tagumpay. Ang pagdanas ng buhay at kamatayang sakuna ay ang pinakamahusay na paraan para mapabuti nila ang kanilang paglilinang. Lakas. Sa tingin mo cold-blooded ako, malupit, at walang awa, tama?" Lumapit si James kay Frona na may galit na ekspresyon. "Sa tingin mo ngayon na ako ang pinuno ng Health Realm at may kapangyarihang magtalaga ng mga Diyos, dapat kong piliin ang aking mga kaibigan at hayaan silang sambahin." Hinaway-kaway ni James ang kamay niya at sumigaw, "Kung ganoon ay minamaliit mo ako at ang mga kaibigan ko." Desidido si Tam. Baguhin ang Health Realm, break. Greater Realms, ang 5 alagang hayop. Mga panuntunan, at tutulan ang Tai Chi, ang mga emperador, at ang Wait Ara Wrath. Gusto kong lahat ay may kakayahang kontrolin ang kanilang kapalaran. Bilang mga kaibigan ko, kung wala silang pride at ambisyon, kahit ay promote ko sila sa mga bathala, mababaw lang at magiging biro. Lumingon si James at tumingin kay Frona. "Kahit ikaw o ang asawa ko, hindi ako magpapatalo. Call me cold-blooded or heartless. Kahit tawagin mo akong malupit at baliw, hinding-hindi magbabago ang isip ko. Maaaring hindi ang aking mga kaibigan at kasama maunawaan ito ngayon, ngunit tutulungan ko silang malaman kung ano ang ibig sabihin ng pagiging tunay na iginagalang dahil sa lakas at pagiging may kontrol sa kanilang kapalaran." Pagkatapos magsalita, iwinagayway ni James ang kanyang kamay at lumipad ng diretso sa universo sa unahan niya, naiwan si Frona na nakatayong nakapirmi sa pwesto. Kabanata 7565.
Sa ikatlong layer ng forlot, sa loob ng isang silid sa ginintoang palasyo, isang magandang babae na nakasuot ng asul na balabal ang nakatayo na kinakabahan, ang kanyang mahabang buhok ay umaagos at ang kanyang kilos ay tulad ng sa isang takot na maliit na kuneho. Sa likod niya, isang gwapong lalaki na naka-purple gold robe ang dahan-daang gumalaw, ang mga kamay ay nasa likod niya, isang partikular na madilim na ekspresyon sa kanyang mukha. Pagkatapos ng matagal na katahimikan, ang babae, na hindi na makayanan ang mapang-ipong kapaligiran, ay nagsalita sa wakas. Kahit ano paman, ang pagkawasak ng Sky at ang pagbagsak ng Celestial Sages ay labis na ikinagulat ng Greater Realms. Ang lahat ng Greater Realms ay itinuro ang kanilang galit sa Wait Arapat H's Reincarnation Soremsia, na binansagan siyang isang masamang espiritong nagdudulot ng kaguluhan. Ang pagsupil sa kanilang lahat ay magiging kontraproduktibo kung hihilingin mo sa amin na gawin iyon. Ang masama pa ay ang pagkawasak ng Sky at ang pagkamatay ng Celestial Sages ay labis na ikinagulat din ng ating imperyo. Maging ang mga hari ng digmaan, mga marshal, o ang mga sundalo ng Mahayana Army sa ilalim ng kanilang pamumuno, lahat sila ay hindi mapakali. Malinaw kung nararamdaman na hindi sila nagsusumikap na sirain ang mga sekta ng Greater Realm. Ang kanilang moral ay nag-aalinlangan. Bigla siyang napalingon sa gwapong lalaki. Hindi ka na maaaring maging matigas ang ulo, James. Sinira ng ating imperyo ang libo-libong sekta ng sabay-sabay, ngunit hindi nito kayang pigilan ang mga tinig ng Greater Realms o mapatahimik ang kanilang galit sa Reincarnation Soremsia ng Wait Arapat. Kung magpapatuloy ito ang magiging Jade Mora Empire na magdudulot ng galit ng publiko. Nang marinig ng lalaki ang kanyang sinabi, huminto ang lalaki at tumingin sa kanya. Sa matalim niyang titig, napayuko ang babae sa takot. Kahit hindi tayo magkadugo, palagi kitang tinuring na pamilya. Natigilan ang babae sa sinabi niya. Ang impostor, na disguised bilang James, ay same time na nagtanong, sabihin mo sa akin ang totoo. Naniniwala ka ba talaga na ang Wait Arapat H's Reincarnation Soremsia ang nasa likod ng pagkawasak ni Sky at pagkamatay ng Celestial Sages? Biglang natahimik si Maxine. Nagsagawa siya ng masusing pagsisiyasat sa pangyayaring gumulat sa mundo at nagdulot ng malawakang gulat at galit, ngunit sa huli, wala siyang mahanap na anumang pahiwatig. Malamig na sinabi ng impostor, mahirap talagang malaman ang puso ng isang tao. Hindi mo ba naisip na kakaiba ang ugali ni Truett sa akin simula nang bumalik ako? Gulat na tanong ni Maxine, are you suggesting Truett orchestrated everything? Ang impostor ay mabangis na sumagot, kung hindi ako bumalik, siya ay nasa ganap na kontrol sa Greater Realms. Ngayong ako ay bumalik, nawala sa kanya ang autoridad na iyon. Nanginginig si Maxine at umiling sa hindi makapaniwala. Hindi ganyan si Truett. Loyal siya sa iyo. Close friend mo siya. Dahan-daang lumapit ang impostor kay Maxine. You're too naive, Maxine. In the face of true power, there are no friends, only winner and losers. Alam niya na bumalik ako para tulungan ang reinkarnasyon ng Wait Arapat. Soremsia sa pakikipaglaban sa siyam na Keteros Gods of Nothingness at para iligtas ang Greater Realms. Gayunpaman, itinanghal niya ito upang lumitaw ang Reincarnation Soremsia ng Wait Arapat upang sirain ang Sky at patayin ang mga Celestial Sage. Hindi lang niya gusto ang control sa Greater Realms. Maaaring nakipagsabuatan siya sa 9 Kailoros Gods of Nothingness para tanggalin siya. Umiling si Maxine na hindi makapaniwala, hindi matanggap na magdududa si James sa kaibigan. Kabanata 7566. Gayunpaman, sa sumunod na segundo, natigilan siya nang maramdaman ang braso nitong pumulupot sa kanyang baywang, at hinayla siya pasulong. Nang matauhan siya, nakita ni Maxine ang kanyang sarili na diniin ang impostor. Hindi niya maiwasang matense at magpanik. Habang sinusubukan niyang kumawala sa pagkakahawak ng impostor, sinabi niya, wala na si Thea ngayon, Maxine. Ikaw ang pinakapinagkakatiwalaan ko. Dapat tayong magtulungan, ibalik ang takbo, ilantad ang pagsasabuatan, at iligtas ang Greater Realms. Nang marinig ang sinabi ni James, nakaramdam ng panghihina si Maxine, namumula ang kanyang magandang mukha. She had been suppressing her feelings for James because of Thea.
Ngayong wala na si Thea, sa wakas ay masusuklian na rin ang nararamdaman niya para sa kanya. Bumilis ang tibok ng puso ni Maxine nang maramdaman ang hininga nito na humahaplos sa mukha niya. Nag-ipon siya ng lakas ng loob na tumingin sa mga mata nito. Sa sandaling iyon, tila nagyelo ang lahat, at silang dalawa lang ang tao sa mundo. Ang kanilang mga damdamin sa isa't isa ay lumundag tulad ng isang hindi mapigil na agos. Tinitigan siya ng masuyo, kinagat ni Maxine ang mga labi. Bigla siyang binuhat ng impostor at inikat. Sa isang mabilis na galaw, hinubad niya ang kanyang asul na damit. Sa isang iglap, bumungad sa kanya ang kanyang nakamamanghang figure. Pagharap sa gutom na titig ng impostor, nakaramdam siya ng hiya at kaba. Marahang umiling siya, "Bamulong, hindi, teka. Ako." Bago pa siya matapos magsalita, hinayla siya ng impostor sa kanyang mga bisig. Nang saglit siyang natigilan, ikanaway niya ang kanyang kamay, at isang kumikinang na gintong kama ang lumitaw sa likuran nila. Agad siyang idiniin ng impostor sa kama. Biglang bumalik sa katinuan si Maxine at pilit na kumawala. "Teka James. Hindi pwede. Pamilya tayo." Sinagot ba ng Fate Impostor, "Kami. Ngunit hindi may kaugnayan sa dugo. Laging alam ang nararamdaman mo para sa akin. Ngayon, kaya na natin sa wakas." Mabilis na tinakpan ni Maxine ang kanyang bibig. Napapikit at huminga ng malalim, tinanong niya, "Ginagamit mo ba ako bilang kapalit ni Thea?" "I want you to understand clearly that I'm Maxine. Narinig mo ba ako? It's Maxine. S." Sigaw niya, pero inabot ni James at pinunit ang huling damit niya. Nagsimulang galugarin ng mga kamay niya ang katawan niya. Biglang may kumatok sa pinto. Dahil sa gulat, parehong napatalsik ang impostor at si Maxine sa kanilang yakap. Kabanata 7567. Emperor Kaidan, may nangyaring kakilakilabot. Buksan mo agad ang pinto. Tumagos sa makapal na pinto ang apurahang boses ni Rebella. Ang impostor, na hindi pa natutupad ang kanyang maalay na pagnanasa, ay nagigig ng kanyang mga ngipin sa pagkabigo. Siya shithead, anong perpektong timing. Dapat importante. Sinamantala ni Maxine ang pagkakataon na itulak siya sa isang tabi at nagmamadaling isuot ang kanyang damit. Bago pa siya makapagbihis ng lubusan, pinilit muli ng impostor ang kanyang sarili at sinabing, "Kalimutan mo na siya." Hindi na siya makakalusot sa pinto. Umiling si Maxine at nag-aalalang sinabi, "Hindi, James. Dapat tayong tumutok sa mga mahahalagang bagay. Si Rebella ay ang Vice Grand Steward ng Jademora Empire. Huwag mo siyang pansinin, maaaring magdulot ito sa atin ng mahalagang suporta." Ang impostor, na nawala sa kanyang masamang hangarin, ay masyadong abala upang makinig sa babala. Biglang umalangaw-ngaw ang malakas na kalabog sa buong palasyo. Nabasag ang di umano'y hindi maisasagawang pinto, na pinalakas ng mga proteksyon na porma sayon. Lumingon ang impostor, namumula ang mukha sa galit. "How dare you break into my chambers? Are you trying to rebel?" Natahimik siya bigla habang kumukuha sa mga nanghihimasok. Hindi lang pumasok si Rebella, ngunit sinamahan siya ng isang kahanga-hangang entourage. Kabilang sa kanila ang mga hari ng digmaan at marshal ng imperyo, kasama si Zavian, na kamakailan ay nagbitiw sa lahat ng kanyang posisyon. Sa unahan ng mabigat na grupong ito ay isang magandang babae na nakasuot ng dumadaloy na puting damit at belo. Nagpakita siya ng ethereal, purple gold aura na nagpahayag ng kanyang banal na paglusong. Natigilan sa biglaang pangyayari, napasigaw si Maxine na kanina pa pinipigilan. Sa isang galit na pagtatangka upang takpan ang kanyang sarili, binalot niya ang kanyang sarili sa isang cascade ng makulay na mga ilaw at nakipagsiksikan sa isang sulok ng kama. Sandaling hindi nakaimik ang matataas na opisyal ng Jademora Empire, sa pangunguna ng Diyos ang may puting belo. Malinaw kung ano ang pinagkakaabalahan ng dalawa, ngunit hindi sila makapaniwala na pagtataksilan siya ni James na noon pa man ay tapat sa asawa. Mabilis nilang pinagsama-sama ang nakakainis na eksena sa harap nila, napagtanto na tila kakaiba ang figurang nagsasabing siya si Emperor Kaidan. Perpektong ginaya niya ang kilos ng emperador, ngunit ang kanyang mga aksyon ay lubos na nagtaksil sa karakter ni James. Nagkaroon sila ng mga hinala ngunit sinubukan nilang huwag aliwin ang mga iniisip.
Gayunpaman, hindi mapag-aalinlanganan ang dissonance sa pagitan ng iginagalang na imahe ni Emperor Kaidan at ang kaiyahiyang pag-uugali ng impostor na ito. Pinagmasdan ng magandang babaeng nangunguna ang kaguluhan na may malamig na ngiti at tuluyang binasag ang katahimikan. Wow, anong meron tayo dito? Sa pagkakaalam ko, si Maxine ay malapit na kamag-anak ni Emperor Kaidan. Hindi kayang kontrolin ng emperador ang kanyang labis na nagnanais na siya ay lumubog. Mababa at ipagkanulo ang kanyang pamilya. Ang kanyang mga salita ay nag-apoy ng isang bulong-bulungan na talakayan sa mga matataas na opisyal, ang kanilang kawalang paniwala ay nauwi sa isang kumukulong kawalang kasiyahan. Kabanata 7568. Sinabi ko sa iyo na ang impostor na ito ay hindi kamukha ni Emperor Kaidan. Bakit hindi ka naniwala sa akin? Sa totoo lang, nakipaglaban kami kasama ni Emperor Kaidan sa hirap at ginhawa. Alam namin ang tunay niyang ugali. Kabalbalan ang impostor na ito. Halatang ginagaya niya ang ating emperador. Nagkaroon ako ng mga hinala mula noong bumalik siya, ngunit walang matibay na patunay hanggang ngayon. Patayin mo siya. Dapat nating aklasan ang tunay niyang pagkatao at tingnan kung gaano siya katapang nagayahin ang ating emperador sa Jademore Empire. Ang huwad na si James ay sumabog sa galit sa tunog ng kanilang mga akusasyon. Nagpakawala siya ng nakakasilaw na pagsabog ng milyong kulay na liwanag patungo sa kanila, isang pagpapakita ng kapangyarihan na nilayon upang takutin. Gayunpaman, ang magandang babae sa puting belo ay kalmadong nagtaas ng kamay. Isang kumikinang nakalasag na kulay ube ginto ang bumalot sa mga opisyal, na sumasalamin sa pagsabog ng liwanag pabalik sa impostor. Pag-agaw ng sandali, ang Peking James ay nagmamadaling nagsuot ng kanyang damit at galit na itinuro ang mga nanghihimasok. How dare you invade my chamber without permission? Wala ka bang respeto sa akin bilang iyong amo, Rebella? Tumayo si Rebella, nagyayelong tingin habang sinasalubong ang galit nito na may malamig na pagsuway. Master, parang pinahiya mo ang sarili mo. Namula ang mukha ng impostor. What are you implying? Are you suspected me? Ngumisi si Rebella. Nagtataka lang ako kung bakit ikaw at ang dakilang tagapagtanggol ay. The fake James interrupted, she's injured, so I'm treating her wounds. Makahulugang tumango si Rebella, I see. Why do you need to treat her in bed without clothes? Tinitigan ng mga opisyal ang impostor na may pagkasuklam at galit. Ang Peking James, nalilito at nagtatanggol, ay itinuro ng paratang kay Rebella. Hindi ba't ginagamot ko rin ang mga sugat mo sa ganitong paraan? Hindi ko naaalala ang iyong mga pamamaraan na kinakailangan. Mita this rogue, pakli ni Rebella na inilipat ang tingin kay Maxine. Anong klase ng pinsala warranted tulad? Oh, hindi kinaugalian na paggamot. Si Maxine na nakalukot sa isang sulok ay nakaramdam ng bigat ng kahihiyan at nagnanais ng paraan para mawala. Rebella. Dumadagandong sa galit ang Peking boses ni James. Ano ang sino itong nakatalukbong W? Nagsabuatan ka na naman et. Bago pa makasagot si Rebella, humakbang pasulong ang misteryosong babaeng nakaputi, ang tingin nito sa impostor ay may paghamak. You're quite the actor. I might never seen through your charade if not for the fact na ako ang pangalawang katawan ni James. Namula sa galit ang mukha ng impostor. Ikaw. Sino ka para pagsalitaan ako ng ganyan? Humalaklak ang misteryosong babae. Mahina. Curious ka ba? Una, tanggalin mo ang damit mo para magamot ko ang mga sugat mo. At least makita natin ang totoong ikaw. Ang kumpiyansa ng impostor ay nag-alinlangan. Napaatras siya ng ilang hindi mapakali, ang kanyang katapangan ay nanghina sa harap ng kanyang kahanga-hangang presensya. Kabanata 7569. Naputol ang tensyon sa boses ng impostor nang umabant ang misteryosong diyosa sa puting roba. Ako ito, Emperor Kaidan. Hindi mabilang na mga laban ang ating hinarap ng magkasama. Kayo ang lahat ng aking pinagkakatiwalaang mga kaalyado. Susundan mo ba ang hindi kilalang babaeng ito sa pagsuway sa akin? Nagpalitan ng tingin ang mga opisyal, hindi nababasa ang kanilang mga ekspresyon. Bagamat iginagalang nila si Emperor Kaidan, ang kanilang katapatan ay nagmula hindi lamang sa kanyang pangalan at kapangyarihan kundi sa moral at hindi pangkaraniwang paraan.
Habang ginagaya ng impostor ang mga gawin ni James, mabilis niyang binuwag ang imahe ni James sa pamamagitan ng kanyang hindi makatwiran at kakaibang mga aksyon mula noong dumating siya sa Greater Realms. Ang kanyang maliwanag na maling hakbang ay nasira ang dating iginagalang na reputasyon ng emperador. Nang walang makitang suporta mula sa kanyang mga kaalyado, ang pagkadismaya ng impostor ay kumulo. So, ganito pala. Lahat kayo kasabwat nitong babaeng para pabagsakin ako. Sino ka? Malakas na umalangaw ang boses ni Clayton. Kilala mo ba si Franciscus Zhu Yani? Namula ang mukha ng impostor. Napaatras siya ng ilang nag-aalangan na hakbang, alam kung sino ang mga individual na ito ngunit nagpupumilit na pagsama-samahin ang kanilang mga relasyon. Ang pananatiling tahimik ay tila ang pinakaligtas na diskarte. Hindi sila mangangahas na kumilos laban sa kanya hanggat maiiwasan niyang ibunyag ang kanyang tunay na pagkatao. Sa bagay, untouchable naman talaga ang status ni James. Nagsalita si Maxine mula sa likuran niya. Hindi ikaw si James. Sino ka? Walang babala, hinampas ni Maxine ang likod ng impostor. Mabilis siyang umiwas, saka hinawakan siya sa lalamunan gamit ang isang kamay habang nagbabantang nakaturo kay Rebella at sa iba pa. Huwag kang gagalaw. Kapag humakbang ka pa, papatayin ko siya. Si Rebella at ang iba pang mga opisyal, sa pangunguna ni Clayton, ay sumulong na may nakamamatay na layunin. Bagamat nalantad ang impostor, patuloy niyang ginamit si Maxine bilang panangga. Siya ay umungal, huwag kang lalapit. O siya ay mamatay. Nagpupumiglas sa pagkakahawak, galit na sumigaw si Maxine, sino ka? Sumigaw ang impostor. Desperasyon. Ako nga, James. Gamitin mo ang kahit anong skills na gusto mong makita sa pamamagitan ko. I just lost some memories due to injury. Yun lang ba ang kailangan para maniwala kang manloloko ako? Dahan-daang pumikit ang mga mata ni Maxine. Hindi ito si James. Hinding-hindi niya ito tretuhin ng ganito. Ngunit sa pagharap sa mukha ng impostor, nahirapan siyang humanap ng dahilan para ipagpatuloy nito ang charade. Ang misteryosong babaeng nakaputi. Nagtaas ng kamay si Rogue, na pinipigilan ang kanyang mga tagasunod sa pagsulong. Bumalik sa impostor, mahinahon niyang tinanong, ikaw ba ay isang sanglan ng Wait Arapat Kor Goyo? Ibunyag ang katotohanan, at, ikaw, Zone. Extrang. Napaangat ang ulo ng impostor at tumawa ng baliw. Hindi ka karapat dapat na hamanin ako. Ako ang pinuno ng Greater Realms, na nagdidikta ng kapalaran ng lahat ng nilalang. Ako si James. Inayos niya ang isang mabangis na titig sa magandang babae. Sa tingin mo ba hindi ko kilala kung sino ka? Ang pangalawang katawan ko ay si Frona, ang pinuno ng Kyloros Gods of Nothing, Kond. Ikaw ang tunay na kontrabida na umalipan sa Greater Realms. Kabanata 7570. Kayong lahat ay walang espesyal. Ang iyong mga magagandang araw ay bilang na. Ang wakas ay malapit na. Kung magsisi ka ngayon, maaari kang makatakas sa sakuna na ito. Kung magpapatuloy ka, haharapin mo ang isang malagim na kamatayan, at ang iyong kaluluwa ay mapapawi. Habang nagngangalit ang impostor sa pagkadismaya, dahan-daang tinanggal ng misteryosong babae ang kanyang saplot, na nagpapakita ng mukha ng nakamamanghang kagandahan. Ito ay walang iba kundi si Lysia. Sa sandaling iyon, hindi na siya ang Soremsia ni Frona, ngunit isang individual na nilalang. Nanlaki ang mga mata ng impostor, saglit na naaninag ng kanyang walang katulad na kagandahan sa ilalim ng belo. Hindi niya inasahan na magkakaroon ng ganoong kahanga-hangang babae sa Greater Realms. Sa ganoong presensya, madali niyang madaig ang sinumang babae, pati na si Maxine, na banihag niya. 1/3. Baka nagtataka ka kung bakit hindi pa nakikialam ang mga ninuno ng ating imperyo sa Greater Realms sa kabila ng iyong mapagmataas na pag-uugali, patuloy ni Lysia na may bakas ng kasiyahan, ang kanyang mga kamay ay nakapulupot sa kanyang likuran. Kahit na matapos ang pagkawasak ni Skay at ang pagbagsak ng Celestial Sages, ang Greater Historial Land ay nanatiling tahimik. Bahagya siyang ngumiti. Ito ay dahil hindi mo alam ang pagkakaroon ng Great Historial Land, at na ako ay naghihintay para sa iyo. Sayang ang iyong tanga. Kahit na nagawa mong gayahin ang hitsura at kaalaman ng aking Panginoon, nabigo ka. Upang maunawaan ang kanyang tunay na pagkatao.
Sinulyapan ng masama ni Lizia ang impostor at sinabing, ngunit ikaw, sa kabilang banda, ay naghangad lamang na agawin ang kontrol sa Greater Realms at pagkatapos ay harapin ang ating mga ninuno. Sa aking pagtataka, hindi mo man lang maloloko ang mga may karanasang opisyal na ito. Hinigpitan ng impostor ang leeg ni Maxine na nag-apoy sa galit. Kung napakatalino mo, bakit hindi mo ako inilantad ng mas maaga? Bakit hanggang ngayon? Nagkibit balikat si Lizia. Nag-enjoy kaming panoorin ang iyong munting drama. Sa kabila ng iyong kakulangan sa katalinuhan at kawalan ng kakayahan, nakakaaliw ka. Napakagaling. Ang impostor ay nagngangalit sa pamamagitan ng pagngangalit ng mga ngipin. Let me tell you the truth. You can't trap me. Lahat ng powerhouses na nasa itaas ng 5th Zyklon rank in the Greater Realms ay sumusunod sa utos ko. Kahit alam mo ang totoo, ano ang magagawa mo? Ilan ang maniniwala na hindi ako si James? Nag-alab ang galit ni Clayton. Why waste more words with him? Patayin mo na lang siya. Habang nagsasalita siya, isang talim ng liwanag ang bumaril patungo sa impostor na may nakamamatay na layunin. Bilang tugon, pinakawalan ng impostor. Isang alon ng isinampa. Waltraud power iyon. Ang overwhelming puwersa. Pinalipad ang lahat maliban kay Lizia at Rebella. Sinamantala ang kaguluhan, ang impostor ay agad na naglaho, kinuha si Maxine bilang hostage. Sumigaw siya, kahit gaano ka katalino, hindi mo kami mapipigilan na kontrolin ang Greater Realms, Frona. Pagdating ng panahon, gagawin kitang Ayla. Miserable. Habang nawala ang Waltraud power, umalangaw ang mga dagandong ng impostor. Si Clayton at ang iba pang mga hari ng digmaan ay naghanda upang ituloy, ngunit itinaas ni Lizia ang kanyang kamay upang pigilan sila. Sabi ni Zovian, mahuhuli pa natin siya. Seryosong sinabi ni Lizia, hindi na kailangan. Ihanda ang inyong mga sarili para sa nalalapit na digmaan ng Greater Realms. Ang kanyang mga salita ay nabigla sa lahat. Isa pang digmaan ang nagbabadya, at ang naisip ang napakaraming buhay na nakataya. Mabigat sa kanila. Realization na ang lahat ng kanilang tuktok. Iniwan sila ng mga powerhouse na inis. Hindi nila maintindihan kung bakit. Hinayaan ni Lizia na makatakas ang impostor nang magkaroon siya ng kapangyarihang pigilan siya. Nag-flash sa isipan nila ang tanong kung may pinaglalaruan ba ang ibang mga plano. Kabanata 7571. Sa Doom Realm of the Dark World, isang walang katotohanan ngunit walang magawang eksena ang naganap sa Chaos Temple. Si Quattro, isang lalaking may katawan ng tao at ulo ng baboy, ay nakatayong mayabang sa entablado, na pinalamutian ng isang lilang balabal. Sa pagharap sa mga nakatataas na awtoridad ng Doom Race na kababalik lang, mapanuksong inilagay niya ang kanyang mga kamay sa kanyang baywang. I thought you guys will stay in Forlatland forever. I didn't expect na ibabalik ka dito. What a twist! Ang kanyang mga panunuya ay nagpagalit sa mga nakatataas na awtoridad ng Doom Race na naruroon, ngunit hindi sila nang ahas na magsalita. Bagamat natakot, namumula sila sa galit. Dahil bumalik ka sa Dark World, dapat mong sundin ang mga patakaran nito. Sa kanyang mga kamay sa kanyang baywang, Quattro lectured sa kanila. Huwag mong kalimutan na iniwan ni James ang madilim na mundo sa aking pangangalaga. Ako ang landas sa langit dito. Ako ang Panginoon. Kung sino man ang lumalaban sa akin ay lumalaban kay James. Ibig sabihin ay ihiwalay mo ang iyong sarili sa imperyo at sa lahat ng kaharian. Nagsimula siyang maglakad pabalik-balik. Wala akong pakialam kung gaano kakalakas o kayabangan, o kung gaano kataas ang katayuan mo. Ngayong bumalik ka na sa Dark World, kailangan mong maging low profile. Huwag kang magdulot ng gulo. Nang marinig ang kanyang mga salita, dahan-daang pumikit ang matataas na awtoridad ng Doom Race. Nadama nila na para silang binubuli ng isang taong mas mahina kaysa sa kanilang sarili. Sa katotohanan, ito ay isang masamang baboy na karapat-dapat sa pambubugbog. Biglang sumigaw si Quattro, leader of the Doom Race, step forward. Si Wyatt, na nakatayo sa unahan ng matataas na awtoridad, ay dahan-daang humakbang at yumuko. Marshal, anong kailangan mo? Sinuri ni Quattro ang kay Wyatt. Read Wyatt's Fet. Hindi ko akalain. Naiintindihan mo ang mga patakaran.
Address me, kailangan mong we. Ikaw. Itinaas ni Wyatt ang kanyang ulo, ang kanyang mukha ay kumikibot. Piggy, masyado mo nang inaabot ito. Ang mga salita ni Wyatt ay ikinagalit ni Quattro. How dare you? Sinabi ko na ako ang Panginoon ng madilim na mundo. Sa aking nasasakupan, kahit sino ka pa, dapat mong sundin ang aking mga alituntunin. Wala kang karapatang tawagan ako na Rain. Isang tao lang ang pwede, at hindi mo yan magagawa. Dapat lumuhod. Kung hindi, isinusumpa ko ang pangalan ni James. Walang makukuha ang Doom Race Mga mapagkukunan ng paglilinang sa dilim. Wala kang makikitang halimaw. Sa pagharap sa banta ni Quattro, inilibot ni Wyatt ang kanyang mga mata. Gayunpaman, nang siya ay luluhod na, ang mga nakatataas na awtoridad sa likod niya ay nabalisa. Wyatt, hindi ka pwedeng lumuhod. Kung gagawin mo, mawawalan tayo ng dignidad. Mr. Wyatt, you can't kneel. We cannot lower our pride in front of this pig. Masyado nang lumayo si Quattro. Hindi ka pa pinaluhod ng kamahalan. Sino siya sa tingin ni Quattro? Kabanata 7572. Kami ang Doom Race na nakakatakot sa lahat ng mga kaharian. Kahit na kami ay parusahan ng kanyang kataas-taasan, pinananatili namin ang aming pagmamataas. Wyatt, isa ka sa 13 War Kings ng Jademora Empire. Si Quattro ay isa lamang marshal ng madilim na mundo. Hindi mo siya kailangang pakinggan. Nang marinig ang galit ng mga nakatataas na awtoridad ng Doom Race, huminga ng malalim si Wyatt. Stop talking. Are you trying to cause more trouble? Nang marinig iyon, tumahimik ang matataas na awtoridad. Dahan-daang tinuro ni Wyatt si Quattro. Matagal mo na sigurong hinihintay ang sandaling ito. Tumawa si Quattro. Bilasan mo at lumuhad ka. Kapag lumuhad ka, ipinapangako kong bibigyan ko ang Doom Race ng masaganang mapagkukunan. Hindi kita pakikitunguhan ng masama. Sa mapait na ngiti, umiling si Wyatt at lumuhad sa isang tuhod. Ako, si Wyatt Dalibor, ang pinuno ng lahi ng Doom, ay bumabati sa Panginoon ng madilim na mundo, Mr. Quattro. Tuwang-tuwa si Quattro nang marinig iyon. Natatawang sabi niya, Wyatt, sa wakas lumuhod ka na para sa akin. Tumingin si Wyatt kay Quattro, halos parang tulala, at walang magawang nagtanong, sapat na ba ito? You aren't sincere enough, biglang deklara ni Quattro. Kailangan mong lumuhod sa magkabilang tuhod. At kailangan mong yumuko. Pero dahil magkaibigan tayo, hindi mo kailangang yumuko, luhod ka lang. Paano na? Natigilan si Wyatt. Pagkatapos, itinaas niya ang kanyang ulo. Piggy, huwag mong itulak masyado. Sabi ko, huwag mo akong tawaging ganyan. Sumigaw si Quattro. Wyatt, ang lahi ng Doom ay pinarusahan at pinilit na pumunta rito. Maaari kitang tretuhin tulad ng ibang mga nilalang ng madilim na mundo bilang kahalili, maaari kitang ikulong na parang isang bilanggo lamang. Dahil magkaibigan tayo, dapat tuparin mo ang hiling ko. Tutal, matagal ko nang gusto ta. Hindi nakaimik si Wyatt. Umiling siya. I cannot kneel. I've never even kneeled before His Highness. I've already shown you respect. Hindi ba tayo magkaibigan? Umirap si Quattro. Sa kanya. Kung kaibigan kita, maging mas magalang ka sa akin. Ipinapangako ko na ang Doom Race ay mabubuhay sa madilim na mundo ng mas komportable kaysa saan man. Napabuntong hininga si Wyatt. Fine. I'll just go all out today. I can't believe na binobuli ako sayo. Nang malapit na siyang lumuhod. Pareho. Kumikislap, isang amethyst gold light. Kumislap sa labas ng templo, agad na hinayla si Wyatt. Pagkatapos ay lumitaw ang amethyst gold light sa likod ni Quattro sa entablado. Kumunat ang noo ni Quattro. Are you going back on your word? Bilasan mo at lumuhad ka. Kung hindi, hindi ako magpapakita ng awa. Sa isang malakas na kalabog, pinaalis si Quattro sa platform. Awkwardly siyang bumangon, galit na umuungal, who dares to be rude. Nang makita ni Quattro kung sino ang nakatayo sa entablado, natigilan siya. Parehong nagulat si Wyatt at ang mga nakatataas na awtoridad. Kabanata 7573. Sa entablado, lumitaw ang isang gwapong lalaki na nakaitim na damit. Gumalaw ang kanyang buhok kahit walang hangin, napapaligiran ng sagradong ningning.
Mukha siyang prestihiyoso. Maya-maya, sumigaw si Quattro, "Sino ka? How dare you? Quattro, tumigil ka." Agad na pinigilan ni Wyatt si Quattro sa paggawa. Pagkatapos, tinitigan niya ang lalaking nakaitim na damit sa entablado, humakbang ng 2 hakbang pasulong, at magalang na yumuko. Pagbati, Mr. Jaren. Pagkatapos nito, yumuko ang mga nakatataas na awtoridad ng Doom Race, na sa una ay natigilan. Pagbati, Mr. Jaren. Nang makita iyon, si Quattro, na galit, ngayon ay nataranta. Jaren. Bakit parang kakaiba? Sa kanya pinandilatan ang lalaking nakaitim na roba sa stage. Sigurado ka bang hindi 49 ang pangalan mo? Hindi pinansin ng lalaking nakasuot ng itim na damit, si Jaren Caden, si Quattro at sinabi kay Wyatt, "Pakisabi sa iyong lahi na umalis sa templo. May pag-uusapan ako." Natigilan si Wyatt. Pagkatapos, tumalikod siya at sinenyasan ng matataas na tungkulin na umalis. Kaagad na umalis ang mga nakataas na posisyon sa templo. Sa sandaling ito, ikinaway ni Jaren ang kanyang kamay. Ang sagradong ningning ay agad na bumalot sa buong Chaos Temple. Tanghali na lang siya naglakad pababa sa mga hagdan sa ilalim ng nakatulala na tingin ni Quattro. "Piggy, you're amazing. Gusto mo pang lumuhad si Wyatt sa harap mo?" Nang marinig iyon, kinilig si Quattro. Sino? Lumuhad ka, biglang sigaw ni Jaren. Quattro instantly argued back, "Sino ka? Bukod kay James, walang ibang makakapagpaluhod sa akin." Hindi na niya naituloy. Speaking. Matalim na titig, nakaramdam siya ng isang uri ng takot na hindi pa nararanasan noon. Pagharap niya sa ni Jaren. Siya. Ang ganitong uri ng takot ay nadama parehong pamilyar at hindi pamilyar sa parehong oras. "Luluhod ka ba o hindi?" tanong ni Jaren. Natarante si Quattro. "Bilasan mo lumuhad ka. May death wish ka ba? He's someone even His Highness needs to respect." Nang marinig iyon, si Quattro, na sa una ay ayaw ibaba ang kanyang pride, ay agad na nagbago ng kanyang saloobin at awkward na tumawa. "Parehas pala kayo ng status ni James. Ituturing ko itong pagluhod para kay James. Kailangan kong lumuhad. Walang katapusang respeto ko kay James." Tapos, pinupuri niya si James na parang ayaw tumigil sa pagsasalita. Naiirita si Jaren sa pagiging madaldal ni Quattro. Sabay diniin niya ang ulo ng huli at pilit itong pinaluhod. Nais man laban ni Quattro ngunit napagtanto niyang hindi na siya makagalaw sa sandaling napilitan siyang lumuhad. Kaya, nakaramdam siya ng mali, ang kanyang ekspresyon ay hangganan sa masayang maingay. Nang makita iyon, hindi napigilan ni Wyatt na matawa. "Masungit ka pa rin gaya ng dati." Inilibot ni Jaren ang kanyang mga mata at tumingin kay Quattro, na nakaluhod. Pagkatapos, sa likod ng kanyang mga kamay, lumakad siya papunta kay Quattro at tumayo sa likuran niya. "Noong inutusan mo si Wyatt na lumuhad, tuwang-tuwa ka. Ngayon na hinihiling ko sa iyo na lumuhad, bakit hindi? Gusto mong gawin ito?" Kabanata 7574. Hindi, nakaawang tugon ni Quattro. "Ibinigay sa akin ni James ang posisyon ng Marshal at Lord of the Dark World. Mula ngayon, hindi ka na ang Lord of the Dark World o ang Marshal," putol ni Jaren. "Simula ngayon, pigi ka na lang." Nang marinig iyon, nanlaki ang mga mata ni Quattro sa galit. "Wala kang karapatang gawin yun. Si James lang ang makaka." Tumigil siya, napansin ang pagbabago ng hitsura ni Jaren. Maging si Wyatt, na akmang magsusumamo kay Quattro, ay nanlaki ang mga mata. Ilang sinag ng sagradong liwanag ang kumislap, na binago ang lalaking nakasuot ng itim na damit na maging isang mas gwapo at maharlika. "Ikaw," nauutol na sabi ni Quattro na para bang nakakita ng multo. "James. Your Highness." Napaatras ng ilang hakbang si Wyatt, natulala. Si James, na bumalik sa kanyang tunay na anyo, ay tumingin kay Quattro na may mapanuksong ngiti. "May karapatan ba akong paalisin ka?" Kinilig si Quattro sa tanong nito. Sinubukan niyang tumayo, nangingibabaw ang excitement sa kanya, pero pinipigilan pa rin niya. Mabilis siyang sumigaw, "James, sa wakas nakabalik ka na. I me." Bago pa siya makatapos, pinatahimik siya ni James gamit ang isang pitik ng daliri niya. "Stop talking, or you'll anger me to death," James said, rolled his eyes bago bumaling kay Wyatt.
Sa matalim na titig ni James, agad na napayuko si Wyatt sa takot. Nagbago ka na, James noted. Namula ang mukha ni Wyatt. Nabigo akong disiplinahin ang aking lahi, dahilan upang sila ay maging mayabang at magulo. Tinatanggap namin ang parusa ng kamahalan. Nang marinig ito, nilapitan ni James si Wyatt habang nasa likod ang mga kamay. Tanggap mo na ba ang kapalaran mo? Natigilan si Wyatt, napaatras. Nangako ako na disiplinahin ang Doom Race, magsisikap, at ibabalik ang aming mga merito bago bumalik sa Forlatland ng may pagmamalaki. Disiplina. Pinaikit ni James ang kanyang mga mata. How do you plan to discipline them? Will you lecture them? Tuturuan sila gamit ang path. Or repeat your past mistakes, endure everything on their behalf and trying to uplift the entire race. Natahimik si Wyatt sa ilalim ng pagsisiyasat ni James. Malalim siyang tinitigan ni James bago dahan-daang tumalikod habang nasa likod ang mga kamay. Kung ang lahat ng kaparusahan na ito ay nagpadama sa iyo na nagkasala, kung gayon hindi ito tunay na disiplina. Mayroon siyang ganoong plano, kahit na ang halaga ng hindi mabilang na buhay sa lahat ng mga lugar, ngunit hindi niya mailigtas ang iyong lahi. Nagtaas ng ulo si Wyatt. Kamahalan. Don't call me that, bulalas ni James, na pinandilatan si Wyatt. Hindi ko nagustuhan ang titulong iyon at hindi ko pinahintulutang gamitin mo ito. Siyempre, ang panloloko na nagparusa sa iyong lahi ay mukhang nag-e-enjoy. Kung tutuusin, lahat ng tao ay gustong igalang. Nang marinig ito, ikinabot ni Wyatt ang mga tuldok at humakbang palapit kay James. James, sinasabi mo bang nagpapanggap na ikaw ang emperor sa Jorvan Temple? Sagutin mo ito, sabi ni James, na nakatitig kay Wyatt. Kung ang tinatawag na emperor, sa Jorvan Temple ay nag-utos sa iyo na lipulin ang Doom Race at patayin ang iyong sarili, sinunod mo ba? Kabanata 7575. Matapos marinig iyon, tumahimik si Wyatt. Inikat siya ni James. Hayaan mo akong gumawa ng conclusion para sa iyo. Bagamat magagalit at may inis ka, tatanggapin mo rin sa huli. Namula ang mukha ni Wyatt bago niya itinaas ang ulo at huminga ng malalim. Sa totoo lang, kung isa sa alang-alang ang lahat ng mga maling nagawa ng Doom Race sa lahat ng larangan, ang paglipol sa iyong lahi ng 10 beses ay hindi pa sapat. Ito ang totoong ikaw. Tinuro ni James si Wyatt. Makikita mo ang malaking larawan at malinaw na makilala ang tama at mali. Gayunpaman, masyado kang nahuli sa iyong mga relasyon. Nang marinig iyon, natarante si Wyatt. Hayaan mong may sasabihin ako sa iyo. Sa pagbigkas ng bawat salita, sinabi ni James, ikaw ay mapagpasya at mapagpasyahan, pati na rin matuwid at matigas. Ambisyoso ka rin, pero nakatali ka dahil masyado kang nagmamalasakit sa iyong lahi. Nakikita mo ang malaking larawan, ngunit mas gugustuhin mong isakripisyo ang iyong sarili. Ikaw ay madiskarte ngunit hindi matigas ang ulo. Pumapatay ka ng mga tao, ngunit nag-aalangan ka. Ikaw ay malambot ang puso at masyadong nagmamalasakit sa mabuti at masama. Matapos marinig ang komento ni James, dahan-daang pumikit si Wyatt. Palagi siyang naniniwala na siya ay isang mapagpasyang pinuno. Lalo na kung ikukumpara kay James, pakiramdam niya ay wala siya sa parehong liga. Gusto lang niyang protektahan ang Doom Race para magkaroon sila ng mapayapang buhay. Gayunpaman, napakaraming panganib sa paglilinang. Ang makapangyarihan ay magpapatalo sa mahihina. Maraming mga sekta, sa kabila ng paghahanap ng kaligayahan, ay nalipol sa huli. Ang paglilinang ay lumabag sa kalooban ng kalikasan at sa agos. Kung hindi uusad ang isa, atras ang isa. Ang mga katotohanang ito ay inilapat sa lahat ng lahi, sekta, orthodoxies, espasyo, at mundo. Sa pagtingin kay Wyatt, na tumahimik, nagsimulang ibahagi ni James ang plano ni Zizel na sanayin siya, na nagdedetalye ng walang awa na mga pukana at mga sakripisyong kailangan. Kasama rin niya ang kay Zizel. Inaasahan, alam na gagawin niya. Kailangang taglayin ang kanyang sariling katanyagan upang hubugin si Wyatt sa pinakamakapangyarihang strategist sa kasaysayan ng Doom Race. Matapos marinig ang lahat ng iyon, nakonsensya si Wyatt na gusto niyang maghukay ng butas at ilibing ang sarili. Hindi ba ako ang iyong huwaran? Tinitigan ni James si Wyatt. Ako na mismo ang magtuturo sa iyo.
Natigilan si Wyatt. Anong ibig mong sabihin? Ngayon, lumabas ka sa templo at ipunan ang malalaking kuha ng Doom Race dito. Tumingin si James kay Wyatt. Ginagarantiya ko sa iyo iyon kahit na ikaw, ang tinaguriang pinuno ng Doom Race, ay yumako sa lahat para sa kanila at iniligtas sila sa pagkalipol, marami pa rin sa kanila ang hindi kontento sa iyo. Bilang pinuno, napakaduwag mo. Para bang may utang ka na sa kanila mula nang ipanganak. Ibinuka ni Wyatt ang kanyang bibig, saka tumanggo ng mapait. Ito na ang iyong pagkakataon upang makakuha ng isang foothold. Binibigkas ang bawat salita, sinabi ni James, kapag naglabas ka ng isang kautusan, kung sino ang hindi darating ay papatayin. Tapos, tinapik ni James si Wyatt sa balikat. Malaking pabor ang utang ko sa iyo. Salamat, may pagkakataon akong maging katulong mo sa pagkakataong ito at ipagsapalaran ang buhay ko para sa iyo. Ipaubaya mo sa akin ang mga hindi binabaliwala ang utos mo. I promise you will see a different you. Nanlaki ang mata ni Wyatt. Paano ko hihilingin sa iyo na gawin iyon? I rephrase natin. Slowly, James said, just consider it me lending you a helping hand. Tsaka ang tagal ko ng lumaban. Naninigas na limbs ko. Kabanata 7576. Hindi. Nag-aalalang bulalas ni Wyatt. How can you act in person with your status? And it's only the Doom Race. It's two. Walang magawang itinuro ni James bago sumenya si Quattro, na napigilan. Dahil ayaw mo ng tulong ko, I'll stay behind the scenes. You can have him help you. Nang marinig iyon, tumingin si Wyatt kay Quattro at walang magawa, siya ang Panginoon ng madilim na mundo. Masyado kang nagmamalasakit sa katayuan at posisyon. Nagdilim ang ekspresyon ni James. Hindi mo ba pwedeng isantabi ang lahat ng alalahanin na ito? Ikaw si Wyatt. Ikaw ang pag-asa ng buong Doom Race. Ikaw ang pinakamatapang na powerhouse na mayroon sila. O gusto mo ba talagang mapuksa ang Doom Race? Namula ang mukha ni Wyatt sa narinig. Dahan-dahan niyang kinuyam ang kanyang mga kamao. Sige. Makikinig ako sayo. Walang ibang salita. Itinaas ni James ang kanyang kamay. Kaagad, si Quattro, na pinipigilan pa, ay kinaladkad. Hindi ba't ikaw ang Panginoon ng madilim na mundo? Marami kang magagandang babae at tapat na mandirigma sa ilalim mo, hindi ba? Awkwardly, Quattro said, lahat ng meron ako ay sa iyo. Tsaka, I should welcome you. Napatigil siya sa pagsasalita ng sinamon siya ng tingin ni James. Bring out a group of powerful warriors, utos ni James, hindi nag-iwan ng puwang para sa negosasyon. Personal mo silang dadalhin sa Doom Race at iaanunsyo ang utos ni Wyatt. Bigyan mo sila ng 10 araw para pumunta sa Chaos Temple. Kahit sinong hindi pumunta ay papatayin. Sa pagharap sa mamamatay tao na enerhiya ni James, hindi maiwasan ni Quattro na makaramdam ng takot. Napalunok siya at tumanggo. Hinawakan ni James ang kwelyo niya at sinabing, kasabay nito, maghanda ng isang hukbo ng 100,000 elite na mandirigma. Ang hukbong ito ang magiging proteksyon ni Wyatt. Kung, pagkaraan ng 10 araw, ang mga puwersa ng Doom Race ay lalabag sa utos ni Wyatt, sila ay malilipol. Tumanggo ulit si Quattro. Kumpletuhin mo muna ang 2 gawaing ito, sabi ni James, na pinaikit ang kanyang mga mata. Pagkatapos harapin ang Doom Race, magkakaroon ng mas mahahalagang gawain. Wala akong oras makipaglokohan sa iyo. Kung mabibigo ka, hindi ka lang mawawala ng mga posisyon bilang Lord of the Dark World at Marshal, mamamatay ka. Pagkatapos ay hinawakan ni James si Quattro at itinapon sa labas ng templo. Kasunod ng malakas na sigaw, itinapon si Quattro palabas ng templo. Nang makita iyon, mabilis na nagtungo si Wyatt ngunit hindi makapagsalita ng anuman. Nakikialam ako sa mga gawain ng iyong lahi. Because need you for another important matter, sabi ni James, sumulyap kay Wyatt. Bago ka umalis, kailangan mo munang harapin ang Doom Race at magkaroon ng respeto. Hindi lang ikaw ang pinuno ng lahi ng Doom, gusto kong maging kanang kamay ko rin. Kailangan mong maging isang mapagpasyang at malayang hari. Nang makita ang pagmamalabos na kilos ni James, huminga ng malalim si Wyatt at lumuhad sa isang tuhod. Hindi kita pababayaan. Bigla namang sinuntok ni James si Wyatt. Wrong title.
Again, galit na sigaw ni James. Kabanata 7577. Dahan-daang bumangon si Wyatt mula sa lupa, tumalsik ang isang subo ng dugo bago muling lumapit kay James. This time, hindi na siya nakaluhod. Sa halip, tumayo siya ng tuwid, apoy ng determinasyon sa kanyang mga mata. Hindi siya umimik kahit isang salita. Tinapik siya ni James sa balikat, tumanggo sa kasiyahan. May dapat akong sabihin sa'yo. Binawi ni James ang kamay niya at bumantong hininga. Yemima. James. Putol ni Wyatt. Ayokong marinig ang pangalan niya. Lumingon si James, nakasimangot. Ito ay hindi lamang tungkol sa iyong dignidad. Ito ay tungkol sa kaligtasan ng buong Doom Race at lahat ng kaharian. Nang marinig iyon, itinaas ni Wyatt ang kanyang ulo, hindi nakapagsalita. Pagkatapos ay ikinwento ni James ang lahat ng nangyari kay Yemima, kabilang ang katotohanan na siya ay buntis ng reincarnation Soremsia ng diwa ng kaluluwa ng Wayt Arapath at ang kanyang tunay na pagkakakilanlan bilang isang Shadowborn. Natigilan, nagtanong si Wyatt, ibig sabihin matagal na siyang napossess. Umiling si James. Hindi ko rin maintindihan. Hindi ko alam kung sinapian muna siya ng Shadowborn o ng Soul Spirit ng Wayt Arapath. Oh! Nang makitang tumigil sa pagsasalita si James, sumugod si Wyatt. Oh! James, I want the truth. It doesn't matter if I can handle it. Lumingon naman si James sabay wagayway ng kamay. Sa Taoism Light Cluster, isang nakamamanghang babae na napapalibutan ng hindi mabilang na mga simbolo ang mahimbing na natutulog. Siya ay may pulang buhok at naglabas ng nakakatakot, kakaibang aura na nagpakilig sa iba. Si Yemima iyon. Nang makita siya ni Wyatt, nagbago ang ekspresyon nito. Paano siya naging ganito? Marahil ito ang kanyang tunay na hitsura. Kumunat ang noo ni James. Ngunit naniniwala ako na siya ay nasaktan. Huminga ng malalim, tumingin si Wyatt kay James, nanginginig ang kanyang katawan. Kaya, ang diwa ng kaluluwa ng Wayt Arapath at si Shadowborn ay matagal nang nagsabuatan. Kung hindi, paano sila magkakasamang mabubuhay sa isang pangunahing sarili? Ang iyong hula ay ang aming pag-aalala. Binibigkas ang bawat salita, sinabi ni James. Upang malutas ang misteryong ito, kailangan nating hanapin ang nakaraan, kasalukuyan, at hinaharap na mga anyo ng Wayt Arapath's reincarnation Soremsia. Napatingin tuloy si James kay Wyatt. 2/3. You all must wonder why I need to hide my identity to return to all realms. Masasabi ko lang sa inyo na wala akong choice. Sa lahat ng susunod kong gagawin, hindi mo maiintindihan. It might even pit friends against each other, but I have no choice. Namula ang mukha ni Wyatt. Pero ikaw na ang Supreme Path. So ano? Sabi ni James. Hindi mo ba narinig na ang mga may mataas na katayuan ay malungkot? Hayaan mong sabihin ko ang isang bagay na maaari mong isipin na mapagkunwari. Kung ako ay may pagpipilian, mas gugustuhin kong ibigay sa iyo ang kataas-taasang landas. Mabilis na ikanaway ni Wyatt ang kanyang mga kamay. Hindi. Kahit anong gawin mo, susuportahan kita. Ako ay handa kang harapin ang buhay at kasama ikaw. Hinding-hindi ito magbabago. Hinding-hindi ito mag-chat-chat. Pagtingin kay Wyatt, dahan-daang inabot ni James ang kanyang kamay. Sana lang magawa ko ang lahat para maiwasan ang magkaaway at magkapatayan ang mga kaibigan natin. Kung hindi, hindi ko alam kung kakayanin ko. Huminga ng malalim si Wyatt bago humakbang. With all seriousness, hinawakan niya ang kamay ni James. Basta andito ka, andito ako sa tabi mo. Kung wala ka, mawawala rin ako. Nang marinig ang malakas at taos-pusong mga salita ni Wyatt, nasiyahan si James. Kabanata 7578. Pagkatapos, biglang nagtanong si Wyatt, paano mo haharapin ang pandaraya? Kasama si Lysia at ang aking mga kaibigan sa paligid, hindi ako nag-aalala tungkol sa mga kaharian. Binawi ni James ang kamay niya at bumantong hininga. Ang pinakamahalagang bagay ngayon ay kung kakayanin mo ba at ng Doom Race ang responsibilidad o hindi. Kumunat ang noo ni Wyatt. Ipaalam sa akin kung ano ang kailangan kong gawin. Dahan-daang lumingon, itinaas ni James ang kanyang ulo habang nasa likod ang kanyang mga kamay.
Pag-iisipan ko pagkatapos madisiplina ang Doom Race. Gustong magsalita ni Wyatt ngunit hindi mahanap ang mga salita. Sa Zavetcha Temple sa Dark World Scenes Void, nakaupo si Goyo sa isang Zafo na nagpapalabas ng amethyst gold light. Nakasuot siya ng purple na robe at nagmumuni-muni habang nakapikit. Sa kanyang harapan ay balisa ngunit tahimik sina Gladwin at Guardian. Yun lang ba? Maya-maya'y tanong ni Goyo nang hindi nagmulat ng mata. Kinagat ni Gladwin ang kanyang mga ngipin at tumango. Lord Goyo, tapos na po kami. Base sa investigasyon namin, imposibleng si Jacopo ang reincarnation Sorremsia ni Wait Ara. Bago pumunta sa Yin's Void, nakipaglaban siya para sa Jademore Temple sa ngalan ni James. Masasabing nag-ambag siya ng higit sa kalahati ng mga pagsisikap na tulungan ang Imperyong Jademore na pamahalaan ang lahat ng kaharian. Nang marinig ito, ngumuso si Goyo. Gusto ko ng pisikal na ebidensya. Natigilan si Gladwin. Sa gulat, sumugod siya kay Goyo. Lord Goyo, sa kakayahan mo, basta kumikilos siya, kaya mo siyang bugbugin. Bago pa matapos magsalita si Gladwin ay natangay na siya ng amethyst gold light na pinalabas ni Goyo. Nang makita iyon, agad na lumuhod sa lupa si Guardian na balisa rin. Napalitan ng takot ang ekspresyon niya. I've said before, keep your distance when talking to me. Binibigkas ang bawat salita, sinabi ni Goyo, nakalimutan mo na ba ang pinakapangunahing tuntunin? Sa oras na ito, si Gladwin, na nalilibugan, ay tumalsik ng isang subo ng dugo. Dahan-dahan siyang bumangon at lumuhod sa lupa. Lord Goyo, patawarin mo po ako. Nagkamali po ako. Si Jacopo lang po. Kung walang matibay na ebidensya, pagtataksil para sa akin na gumawa ng aksyon laban sa kanya Goyo interrupted coldly. Kung gusto mo talagang tumulong, dapat mong palakasin ang aming pundasyon at lumikha ng isa pang grupo ng mga powerhouses. Para sa pagbabalik ng Wait Ara's reincarnation Sorremsia, ito ang mga bagay na kapaki-pakinabang. Tumaas ang boses ni Goyo sa huling parirala. Nagulat ito kina Gladwin at Guardian, na nakaluhod sa lupa. Takot na takot sila. Sa sandaling ito, sa pasukan, lumitaw ang Peking James kasunod ng sinag ng Bonewar Light. Gayunpaman, nang makita siya ni Gladwin at Guardian, natakot sila at napaatras na parabang nakatagpo sila ng isang mabigat na kalaban. James. Lord Goyo, nandito na si James. Nang marinig ito, dahan-daang iminulat ni Goyo ang kanyang mga mata. Anong ginagawa mo? Biglang umungal ang Peking James. James, ako ang gobernador ng Yang. Sa iyo, tumabi ka. Meron ako. Oh, pareho. Isang bagay na dapat iulat kay Lord Goyo. Gayunpaman, hindi gumalaw sina Gladwin at Guardian. Sa halip, naging mas maingat sila, handang ipagsapalaran ang kanilang buhay kung kinakailangan. Kabanata 7579. Nang makita iyon, naging balisa ang Peking James. Lord Goyo, ako na po. Ako po ang gobernador ng Yang. May IR report po ako. Sa mabigat na ekspresyon, sinabi ni Goyo, na nakaupo sa Zafo, dalhin mo siya rito. Si Gladwin at Guardian, na animoy nakaharap sa isang mortal na kaaway, ay napalingon sa pagtataka. Gayunpaman, hindi nila maaaring suwe ng mga utos ni Goyo. Wala silang choice kundi tumabi. Sinamantala ng Peking James ang pagkakataon na gumapang patungo sa Goyo. Pagbati, Panginoon Goyo. Sino bang nagsabing pumunta ka dito ng ganitong oras? Pinigil ni Goyo ang kanyang galit. Nakalimutan mo na ba yung sinabi ko? Siyempre hindi. Mabilis na umiling ang Peking James. Gayunpaman, ako ay natuklasan nila. Kapag hindi ako tumakas, ako ay tadteren ng pira-piraso. Sa sandaling iyon, si Goyo ay lubos na natigilan. Sino ang nakadiscover sa'yo? Nagbalik ba ang totoong James? Nagtaas ng ulo ang Peking James. Hindi, ito ang pangalawang katawan ni James. Ito ay si Frona. Siya ay bumalik sa lahat ng kaharian. Dahil doon, kinilig si Goyo. Muntik na siyang mahulog mula sa Zafu. Bumalik si Frona. Siya ang pangalawang katawan ni James. Kung siya ay bumalik, nangangahulugan ito na ang tunay na James ay bumalik sa lahat ng mga kaharian. Paano kaya iyon? Hindi ba ipinaglalaban ni James ang Wuya Palace laban kay Xanthaco sa 49th Heaven? Bakit siya bumalik kaagad?
Maaaring nakuha na niya ang awtoridad na kontrolin ang 49 na langit at palasyo ng Wuya. Nakuha na ba niya ang Path Designation Bead at naging Lord of the Health Realm? Siya na ba ang naging pangalawang Supreme Path? Habang iniisip ito ni Goyo, lalo siyang natakot. Sa huli, hindi niya maiwasang mapalunok. How can you be seen through by a second body? Hindi ba nagpakita si James? Hindi. Umiling ang Peking James. Ang aking disguise ay mahusay. Ang buong Jade Mora Empire at lahat ng mga kaharian ay nasa ilalim ng aking kontrol sa katunayan, kahit na pinarusahan ng Doom Race at itinaas ang aking sariling puwersa. Pero hindi ko inaasahan. Hindi na siya pinatuloy ni Goyo. Dalawang sinag ng amethyst gold light ang bumaril kaagad sa kanyang mga mata, na bumalot sa Peking James. Sa isang iglap, naunawaan niya ang sitwasyon. Sa sumunod na segundo, kinawayan niya ang kanyang kamay na galit na galit. Pagkatapos, isang sinag ng "Why?" ang kumislap ang amethyst gold light. Nahulog agad ang Peking James sa lupa. Nang makita iyon, kinilig sina Gladwin at Quardion bago ibinaba ang kanilang mga ulo. Tinakpan ang mukha, bumangon ang Peking si James matapos maglabas ng dugo. Lord Goyo, wala akong choice. Sinampal na naman siya, tinabi. May nakitang handprint sa mukha niya. Agad namang namula ang mukha niya. Manahimik ka, sigaw ni Goyo sa nagngangalit na mga ngipin, sino ang nagpapahintulot sa iyo na gawin iyon? Para siyang nabaliw, bumangon siya at nagmamadaling bumaba sa hagdan. Galit na galit niyang hinawakan sa kwelyo ang Peking James. Wala ka bang nakitang babae? Hindi ka ba nagsagawa ng dual cultivation sa isang babae? Sa tingin mo ba kailangan ng lahat ng babae na magsagawa ng dual cultivation sa lahat ng larangan dahil lang sa gumaganap ka bilang James? Hindi. Umiling ang gobernador ng Yang. Panginoon Goyo, ako. Siyempre, masyado kang matagal sa Yin's Void, understand that you have these thoughts. Galit na sumigaw si Goyo, pero sa lahat ng babae. Winfidant. Bakit mo kinuha Kailangan mong hanapin si Jamet. Aksyon. Laban kay Maxine. Hindi mo ba alam kung sino siya? Pagkatapos, sinuntok niyang muli ang Peking James, dahilan para bumagsak ang huli sa lupa. Nang makita ang galit ni Goyo, muling lumuhad sa lupa sina Gladwin at Quardion. Hindi man lang sila naglakas loob na huminga. Kabanata 7580. Alam na alam ni Gladwin at Quardion kung gaano kaarahas si Goyo. Ang pagpukaw sa kanya ngayon ay maaaring humantong sa isang kapalaran na mas masahol pa kaysa sa kamatayan. Ang permanenteng pagpuksa ay isang tunay na posibilidad. Sa sandaling ito, ang mahinang impostor na si James ay nagpumigla sa kanyang mga paa pagkatapos ng maraming pagtatangka. Lord Goyo, humihingi ako ng paumanhin. Mangyaring bigyan ako ng isa pang pagkakataon. Naitatag ko na ang aking awtoridad sa imperyo ng Jade Mora. Mayroon akong sariling grupo ng mga mananampalataya, lahat sila ay sumusunod sa aking mga utos. Naniniwala sila sa muling pagkakatawang tao ni Wade Ara. Kahit na bumalik ang totoong James, walang magbabago. Kahit ano paman, lahat ng mga powerhouse na nasa itaas ng 5th Zyklon rank sa lahat ng realms ay nasa ilalim ng aking kontrol. Sa isang utos, kaya kong ibagsak ang Jade Mora Empire. Bumalik ako ng may malaking panganib para ipaalam sa iyo na dapat tayong maghanda kaagad. Palakihin ang ating puwersa at payagan akong lipulin ang lahat ng kaharian at ang imperyo ng Jade Mora. Ang impostor na si James ay mas mabuting manahimik na lang. Agad siyang sinunggaban ni Goyo na nagngangalit pa. Wala kang silbi. Alam mo na kung babalik ang totoong James, kahit ako ay kailangan na mag-exert ng matinding effort para talunin siya, lalo ka. I swear James hasn't returned to all realms, ang impostor na nagmamadaling sumigaw habang inaangat, at ang babaeng kahawig ni Frona ay hindi lumilitaw na isang pagkakatawang tao. Siya ay tila isang malayang individual. At saka, may natuklasan akong isang mahalagang sikreto. Napalitan ng intriga ang galit na kilos ni Goyo. Ituloy. Lord Goyo, pwede bang ibaba mo muna ako? Naawa ang gobernador ng Yang. Namula ang mukha ni Goyo, at inihagis niya sa lupa ang impostor. Ang gobernador ng Yang ay bumangon at lumuhad muli, mabilis na sinabi, matagal na akong nasa imperyo ng Jade Mora. Noong binago ko ang kaibuturan ng imperyo, walang nakialam.
Kahit si Zizel ay wala. Naniniwala ako na wala na ang mga powerhouse mula sa Great Historical Land. Posibleng pumunta na sila sa Zymergy para tulungan si James. Sandaling natigilan si Goyo sa paghahayag na ito. Bumalik siya sa atensyon nang marinig ang mga salita ng gobernador ng Yang. Noong una, ang plano ni Goyo ay para sa gobernador niyang nagayahin si James at kontrolin ang imperyo ng Jade Mora at lahat ng kaharian. Gayunpaman, ang mga powerhouse mula sa Great Historical Land ay matalino at mahirap kontrolin. Kaya, nagkaroon ng contingency si Goyo upang harapin sila kung makompromiso ang pagbabalat kayo ng gobernador ng Yang. Ngayon, lumilitaw na nagbago ang sitwasyon. Tulad ng iminungkahi ng gobernador ng Yang, ang Great Historical Land ay maaaring iwanan, isang walang laman na shell. Maging si Yegor, Herodias, o pilak na pinakakinatatakutan ni Goyo malamang na pumunta silang lahat sa 49 na langit upang tulungan si James. Ang paliwanag na ito ay tila pinakakapani-paniwala. Ito lang ang maaaring mag-account para sa mga hindi pangkaraniwang kaganapan sa lahat ng larangan. Kung nakamit ni James ang Supremo 1910 path, hindi na sana niya kailangang manatiling nakatago. Ang liwanag ng kataas-taasang landas ay mangangibabaw sa lahat ng kaharian. Walang paraan na mananatiling hindi apektado si Goyo. With this in mind, Goyo slowly turned, "Come with me. Prepare to act." Pagkatapos ay naglakad siya patungo sa panloob na palasyo. Agad namang tumayo sina Gladwin at Guardion na kanina pa nakaluhod at sumunod kay Goyo. Samantala, ang gobernador ng Yang ay nagpunas ng pawis sa kanyang noo, nakahinga ng maluwag na nakaligtas.